Dahil nga formal nang na-turn over sa San Miguel Corporation ang pamamahala at maintenance ng NAIA, ay naglunsad or naglabas na rin sila ng panibagong website at Facebook page ng NAIA na New NAIA PH. May bago ng website ang Ninoy Aquino International Airport, social media pages at logo. Sa website na ito, mapapansin ang mga pagbabago sa dinidevelop pa lamang na online sites ng New NAIA. Ito'y kasunod ng takeover ng private consortium sa pangunguna ng San Miguel Corporation para sa rehabilitasyon ng paliparan. Makikita sa website ang iba't ibang impormasyon ukol sa NAIA, kabilang na ang ginagawang transformation project nito at ang kinabukasan ng pangunahing paliparan ng Pilipinas. Bukod sa website, inilunsad na rin ng New NAIA Infracorp ang kanilang social media pages gaya ng Facebook at X na dating Twitter sa pangalang New NAIA PH. Ayon sa NNIC, ang social media pages na ito ang magsisilbihan niya nilang daan upang makapagbigay ng updates sa publiko ukol sa ginagawang bagong bihis ng NAIA. Sabi ni SMC President Ramon Ang, ginawa nila ang website at social media pages bilang parte ng kanilang transparency sa publiko. Mapapansin nga rin sa website ng New NAIA ang section na Bagong Bayani na nakalaan para sa inspirational stories ng mga OFW na titingnan ngayon bilang mga bagong bayani. Nasa website din ang listahan ng airlines at kung saang mga terminal sila naka-assign. Bagamang dinidevelop pa lang ang website, may mga frequently answered questions na rito, QR code para sa e-travel at iba pang mga paalala sa mga pasahero. Ngunit ang ibang options ay wala pang mga laman at nakalagay pa lang dito ay page in progress. Matatandaan na sinabi ng New NAIA Infracorp na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ay may aasahan na ang publiko pagdating sa maayos na escalators, baggage handling, mas maraming upuan, wifi at iba pa. Target din itong maka-accommodate ng 35 milyon pang pasahero kada taon, kung saan layon ng NNIC na makagawa ng bagong terminal building para sa mga ito. Samantala sa mga OFW naman na nagtatanong at mga nagkakagulo dahil sa balitang paglilipat ng mga terminal ng mga airlines. Guys, bagamat may una ng balita na planong paglilipat ng mga terminal ng mga airlines sa NAIA, ay hindi pa ito ipinapatupad at matagal pa bago ito ipatupad. So kung anong terminal ang nakalagay sa ticket nyo, ay yun ang susundin nyo. Naglabas ng advisory ang pamunuan ng Cebu Pacific at AirAsia upang ipabatid sa mga pasahero na mananatili pa rin ang kanilang mga flight sa dating terminal sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa abiso ng Cebu Pacific Air, inianunsyo nito na nasa Terminal 3 pa rin ang lahat ng kanilang 5J flights o ang lahat ng domestic at international flights. Habang nasa Terminal 4 naman ang lahat ng Cebgo DG flights. Gaya ng Cebu Pacific, wala pa ring magiging pagbabago sa terminal assignment ng AirAsia. Ang lahat ng domestic flights ng AirAsia ay mananatili pa rin sa NAIA Terminal 2, habang Terminal 3 naman ang lahat ng kanilang international flights. Nauna nang sinabi ng dalawang airline company na welcome para sa kanila ang pamamahala ng bagong operator sa NAIA. Gayunman, nais nilang magkaroon ng konsultasyon bago ipatupad ang terminal reassignment. At kung sakali man na mayroon na yung pagbabago ay maglalabas sila ng advisory sa bagong page ng New NAIA. Pero sa ngayon ay dati pa rin. Wala pa rin pinagbago sa mga terminal sa kahit anong airlines sa NAIA. At sa mga nagtatanong naman tungkol sa Philippine Airlines ay nananatili pa rin ang kanilang international flight sa NAIA Terminal 1. At ang kanilang domestic flight ay sa NAIA Terminal 2. At hindi naman talaga yan gagalawin. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.